Ayan na, matapos ang nakakagimbal na ballistic missile attack ng Iran, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang United Arab Emirates at agad silang nagbitiw ng isang napakabigat na ganti na yumanig sa buong rehiyon. Tuluyan ng pinutol ng UAE ang lahat ng kanilang kalakalan at transaksyong pinansyal sa Iran. Isang desisyong walang sino man ang nag-akalang kayang gawin ng UAE sa ganitong kabilis at katapang na paraan. Ang dating akala ng marami na tahimik, maingat at laging neutral na bansa, biglang naglabas ng matatalim na pangil. Oo, pero hindi umatras ang Iran at aatake pa. Panoorin. Isipin nyo mga kahistoryador, tahimik ang gabi ng Arabian Gulf. Pero biglang napunit ang katahimikan nang tumunog ang mga sirens at nag-red alert ang mga radar systems ng air defense. Mula sa teritoryo ng Iran, nagpakawala ng mga naglalakihang ballistic missiles na rumagasa sa kalangitan. Ang bilis ng mga missile na ito, hindi basta-basta. Bilis na kayang magdala ng matinding pagkawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang target, mga pasilidad at strategic locations kung saan may presensya ng puwersang militar, partikular ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Yes, mga kahistoryador. Kaya naman nang magliparan ang mga missile na ito, literal na naramdaman ng buong rehiyon ang panganib ng isang malawakang digmaan. Kahit sabihin mong may mga advanced interceptor missiles tulad ng Patriot at THAAD systems na agad kumilos para harangan ang mga paparating na banta, ang mismong ideya na nagpaulan ng ballistic missiles ang Iran sa mismong bakuran ng Gulf States ay isang napakalaking paglapastangan sa seguridad ng rehiyon. Hindi ito simpleng drone na gawa sa kahoy at plastik. Ballistic missiles ito, mga kahistoryador, mga powerful na armas na kayang magpabagsak ng buong gusali at magdulot ng libu-libong casualties sa isang iglap lang. Dahil dito, nagkagulo ang mga Security Council sa buong rehiyon. Ang mga opisyal sa UAE na kilala sa pagiging mahinahon at diplomatiko ay napuno na. Hindi naglabas ang UAE ng simpleng statement ng pagkabahala o pakiusap na maghinay-hinay. Ang ibinagsak nilang desisyon ay kasing lakas ng bomba, agarang suspensyon at tuluyang pagputol sa lahat ng direct trade at financial transactions sa pagitan ng UAE at Iran. At alam mo ba kung gaano kabigat ang hakbang na ito? Baka sabihin ng iba, kalakalan lang pala ang pinutol. Bakit parang digmaan na ang pinag-uusapan? Diyan kayo nagkakamali, mga kahistoryador. Sa modernong geopolitics, ang pera at kalakalan ay kasing bagsik ng kanyon at bomba. Sa katunayan, para sa Iran, ang hakbang na ito ng UAE ay mas masakit pa sa direct military strike. Bakit? Ipaliwanag natin sa pinakasimpleng paraan. Sa loob ng napakaraming dekada, ang Iran ay napapailalim sa napakahigpit na sanctions mula sa Amerika at sa Western countries. Halos sarado ang pinto ng mundo sa kanilang mga bangko. Bawal silang magbenta ng langis sa normal na paraan at bawal silang mag-import ng mga mahalagang piyesa at kagamitan gamit ang US dollars. Pero paano nakakahinga ang Iran sa kabila ng lahat ng parusang ito? Simple lang, ang bansang UAE, partikular na ang syudad ng Dubai, ang nagsilbing lihim na pinto at pangunahing commercial lifeline ng Tehran. Kaya naman sa Dubai dumadaan ang bilyong-bilyong dolyar na kalakalan ng Iran. Dito nagtatayo ng mga front companies ang mga negosyanteng Iranian para makabili ng mga kailangan nilang produkto. Dito dumadaan ang mga barko. Dito nakakapagpalit ng pera at dito nakakapasok ang mga supply na hindi nila makuha ng direkta
dahil sa sanctions. Isang tawid dagat lang ang layo ng Iran mula sa baybayin ng UAE. Kaya sa loob ng napakahabang panahon, kahit may tensyon sa politika, nananatiling bukas ang negosyo ng dalawang bansa. Pero dahil sa ginawang missile attacks ng Iran, agad na ipinag-utos ang pagpapatigil sa mga financial remittances. Pinahinto ang pagbiyahe ng mga cargo ships papuntang mga daungan ng Iran at pinagbawalan ang mga transaksyon sa mga Iranian entities. Isipin nyo na lang ang epekto nito sa ekonomiya ng Iran, mga kahistoryador. Para silang isang pasyente na nakakabit sa oxygen tank tapos biglang hinugot ng UAE ang tubo. Bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga produkto ang biglang na-stock sa mga bodega. Ang mga bangko sa Tehran nawalan ng access sa pinakamalapit nilang financial gateway. Ang halaga ng Iranian rial na dati ng lugmok ay lalong bumagsak sa sahig dahil nawalan sila ng paraan para makakuha ng matatag na foreign currency. Samantala, ang Iran naman, imbes na kumalma ay naging agresibo pa ito. Oo, nang marinig ng Tehran ang desisyon ng UAE, halos magliyab sa galit ang mga general ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ang pamahalaan ng Iran. Hindi sila humingi ng tawad, hindi sila nagpaliwanag, bagkus ay naglabas pa sila ng isang napakatalim at direktang banta sa buong Gulf region. Nagpalabas ng pahayag ang pamunuan ng Iran na nagbabala sa lahat ng karatig bansa sa Gulpo. Sino mang bansa ang makikipagtulungan sa Amerika, magpapagamit ng kanilang airspace, magpapagamit ng kanilang mga military bases, o magsasagawa ng economic war laban sa Tehran ay ituturing nilang lehitimong target ng kanilang mga susunod na missile strikes. Napakapeligroso ng linyang ito, mga kahistoryador. Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa mismong UAE nakabase ang libu-libong tropang Amerikano sa Al Dhafra Air Base. Sa Qatar, nandoon ang pinakamalaking American base sa rehiyon ng Al Udeid. Sa Bahrain, nakaposte ang US Navy 5th Fleet. Sa madaling salita, kapag sinabi ng Iran na target ang sinumang tumutulong sa Amerika, halos buong Arabian Peninsula ang tinututukan nila ng kanilang mga missile batteries. Alam ng Iran na kung tuluyang magsasara ang UAE, susunod din ang ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Saudi Arabia at Kuwait sa paghihigpit. At kapag nangyari iyon, magiging ganap na nakakulong ang kanilang bansa sa ilalim ng sarili nitong kahirapan. Pero sino nga ba ang mananalo dito? Tingnan natin ng maigi. Sa panig ng Iran, malinaw na malaking dagok ang ginawa ng UAE. Ang kanilang populasyon ay matagal nang naghihirap dahil sa mataas na inflation, kawalan ng trabaho at kakulangan sa mga pangunahing bilihin. Kung mawawala ang kalakalan sa UAE, lalong magugutom ang ordinaryong mamamayang Iranian at maaring magdulot ito ng malawakang protesta laban sa kanilang gobyerno. Pero sa kabilang banda, sanay na ang pamunuan ng Iran sa hirap. Dekada na silang nabubuhay sa ilalim ng sanctions at handa silang magtiis kahit maging abo ang kanilang ekonomiya basta mapanatili nila ang kanilang military pride at impluensya sa rehiyon. Samantala, ang UAE, ito ay isang bansa na binuo sa pundasyon ng kapayapaan, turismo, world-class businesses at modernong pamumuhay. Ang Dubai ay hindi lugar ng giyera. Ito ay lungsod ng negosyo, ng mga nagtataasang skyscraper, ng mga luxury hotels at ng foreign investors. Sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan sa Iran at pagtindig laban sa mga missile attacks, ipinakita ng UAE na hindi sila magpapasindak. Ipinakita nila na ang seguridad ng kanilang bansa
at ng kanilang mga mamamayan ay hindi pwedeng ipagpalit sa anumang halaga ng kita mula sa kalakalan. Pero may napakalaking panganib din para sa UAE, mga kahistoryador. Dahil sa kanilang lapad, napakalapit lang nila sa baybayin ng Iran. 1 minuto lang ang lipad ng missile mula sa kabilang ibayo. Kung magdesisyon ang Iran na magpakawala ng serye ng ganting pag-atake gamit ang mga suicide drones o hypersonic missiles, kahit gaano kagaling ang air defense ng UAE, ang takot na maidudulot nito sa mga turista, mga dayuhang negosyante at pandaigdigang mga korporasyon ay pwedeng maging dahilan para magsiliparan palabas ang mga bilyong-bilyong dolyar na investments. Kaya naman ang Estados Unidos agad na nagpakilos ng mga karagdagang carrier strike groups, stealth fighter jets at guided missile destroyers papunta sa Arabian Gulf. Sinabi ng Washington na handa nilang ipagtanggol ang kanilang mga kaalyado sa Gulpo laban sa anumang agresyon mula sa Iran. Pero alam natin kung paano gumalaw ang Amerika. Kapag pumasok ang US military ng buong puwersa, hindi na lang ito magiging simpleng giyera. Magiging ganap na digmaan ito na hihigop sa napakaraming bansa. Ngunit paano naman tayong mga Pilipino? Sa UAE pa lang, mahigit kalahating milyong mga kababayang OFW ang nagtatrabaho at naninirahan. Kaya isipin nyo kung gaano katindi ang kaba at takot ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas sa tuwing makakabalita na may nagliliparang missiles sa kalangitan ng Middle East. Bukod pa dyan, kapag tumaas ang presyo ng krudo, ano ang kasunod? Tataas ang presyo ng mga gasolinahan sa Pilipinas. Tataas ang pamasahe sa jeep, bus at tricycle. At tataas ang presyo ng bigas, gulay, isda at karne sa mga palengke. Ang away ng UAE at Iran sa Gulf ay direktang mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Kayo, mga kahistoryador, sa tingin niyo ba tama lang ang ginawa ng UAE na tuluyang putulin ang lahat ng kalakalan at pera sa Iran matapos ang missile scare? O masyado itong delikado at baka lalong magbunsod ng digmaan? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!